ng mga malalakas na kamao. Binastos, minaliit at pinagtatawanan. Sabi pa ng iba, payatot lang yan, walang laban. Pero pagdating sa ring, lahat ng kalaban tulog at halos sa bawat laban may ambulansya nang nakaabang. Saan nga ba nanggagaling yung lakas ng payat na to? Ito ang delubyo ng Pinas, Ray Megrino, Tubong Misamis, Mindanao. 5 talampakan at 6 na pulgada lang ang taas payat. Pero pag tumama ang kamao, para kang tinamaan ng kidlat. Kaya tinawag siyang delubyo kasi halos lahat ng kalaban, bulagta at sinugod sa ospital. Kaya dahil dito kumalat ang balita na meron itong anting-anting ng kalabaw. Pagkatapos champion sa Pinas, lumabas siya ng bansa para subukin ang sarili. Ang una niyang mission ay ang Thailand. Kalaban niya, ang pambansang kamao ng mga Thai, 2 beses na WBC World Champion, Pongsaklek Wonjongkam. May 44 na panalo, 46 na knockouts, 34 na Pinoy na ang pinatulog. Kaya sabi ng Thai fans, pampataba lang daw si Megrino. Sa opening round, relax ang Thai champion, madaling laban lang daw ang Pinoy. Walang umaatras sa suntukan. Pero pagdating ng round 3, 2 beses niyang pinabagsak yung champion, diretso ospital si Wonjongkam. Kaya dahil dito, sinabi nilang may anting-anting itong payat na Pinoy. ดูมุมหนักนะครับโอ้เจ้ากรจะรอดไหมครับพี่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วครับโอ้โหครับจบสั้นเลยครับสภาพของเจ้า Nakuha ni Megrino ang WBC title. Nagulat ang buong Thailand kung saan nanggaling ang lakas ni Megrino at kumalat ang balita na may anting-anting daw ito. Sunod naman, binulabog ng Pinoy ang buong Japan. Kalaban ngayon ang undefeated MMA champ, pinsan ni Naoya Inoue, si Kenji Kubo. Bago pa ang laban, nagyabang si Kubo. Papatayin daw niya si Megrino. Pero round 1, nasampulan na itong si Kubo. Bagsak, ngunit hindi binilangan ng referee. Tuloy ang aksyon dito sa round 2, sigawan ang mga Japanese fans na nag-aabang sa pagbagsak ng ating si Megrino.
Round 3, todo sigaw ang crowd, suporta kay Kubo. Pero si Megrino kalmado lang, humahanap ng magandang tiyempo. Mula sa atake ni Megrino, bagsak si Kubo, ngunit tumayo pa ito at nagpakita ng tapang. Pero isang solidong kanan mula kay Megrino. Napuruhan si Kubo. Hindi pa bumabagsak. Wala nang malay. Diretso ospital. At mula noon, kumalat ang chismis sa Japan. May agimat daw tong Pinoy. Pero teka, hindi pa tapos ang bagyo. Sa Hong Kong naman, lumaban siya kontra sa Thai champion na gustong ipaghiganti si Won Jongkam. Ito ay si Ayekarthit Kanyaprom. Round 1 pa lang, pakbakan agad. Makita mong bato-bato itong katawan ni Kanyaprom. Mula sa malakidlat na kanan mula ni Megrino, bagsak ang Thai champion. Tumayo pa at lumaban. Mula sa mabilis na pinakawalan ni Megrino, bagsak si Kanyaprom, diretso tulog, walang malay, hindi makahinga, kaya tinakbo agad ito sa ospital. Dahil sa laban na yon, pinag-uusapan si Megrino sa Hong Kong, nagkakagulo sila kung anong misteryo ang nakatago sa katawan ng payat na Pinoy. May nagsabing, meron daw itong agimat. Kaya inanyayahan siyang bumalik sa Hong Kong, nagbigay sila ng malaking pera. Ngunit sa pagkakataong ito, itinapat na siya sa prospect ng top rank promotion, ang bata ni Bob Arum. Ito ang Indonesian knockout artist, Tyson Butar-Butar. May 22 panalo, 20 knockouts at tinawag nilang Tyson dahil kasing lakas daw ito ng heavyweight champion na si Mike Tyson. Naroon pa mismo si Bob Arum upang panoorin kung paano pabagsakin ng kanyang bata itong ating Pinoy. Round 1, pakitang gilas kaagad si Tyson, tumama ang mga kombinasyon. Habang ang ating Pinoy ay maingat na pinag-aralan kung paano pasukin ang depensa ng matangkad na kalaban.
round 2, kampante na si Baba Rum na kontrolado ni Tyson ang laban. Mas lalong tumitindi ang palitan ng suntok dito sa round 3, kung saan lamang nasa puntos itong bata ni Baba Rum. Masaya na si Baba Rum sa pinakita ng kanyang bata kung saan handa na siyang dalhin ito sa Amerika matapos ang laban. Dito sa round 4, nag-aabang na si Baba Rum kung paano pabagsakin ng kanyang bata itong payatot na Pinoy. Sa round 2, tila lalong tumaas ang kumpiyansa ni Butar-Butar. Ayaw nang tigilan ng suntok si Migrino, bagamat gumaganti din ng mga magagandang suntok si Migrino na tumatama sa katawan ni Butar-Butar.
Talagang pinagmalaki ni Bob Arum na pwedeng mag-world champion itong kanyang bata. Pero sa round 5, lamang na si Tyson sa scorecards, kaya masyado na itong kampante, tila ba nakalimutan na nito na sa isang patama ni Megrino, matatapos na ang laban. Mula sa mabilis na kanan ni Megrino, bagsak si Tyson, diretso tulog. Hindi na gumalaw, hindi na makabangon. Sinugod si Tyson sa ospital habang si Bob Arum biglang lumayas sa venue na walang paalam. Mas lalo pang kumalat ang usapan sa Hong Kong. May agimat daw talaga si Megrino. Dahil nagustuhan ito ng mga fans sa Hong Kong, pinabalik nila si Delubio nag-offer ng malaking halaga. Sa pagkakataong ito, itinapat na sa kanyang ang pinakamalakas na pambato ng Japan, si Yuki Strong Kobayashi. Tinawag na strong dahil sa kanyang tibay, lakas at tulis ng mga suntok. Pero mga bro, hindi pinatagal ni Megrino ang laban. Pagpasok pa lang ng round, isang kanan ni Megrino, bagsak agad si Kobayashi. 23 segundo lang, tulog na ang Hapones, walang malay. Dinala agad sa ospital upang maligtas ang buhay, kinilabutan ng buong crowd. Pinag-uusapan nila kung ano ang hiwaga ang nagtatago sa payat na katawan ni Megrino. Kaya ngayon, ang tanong, may anting-anting ba talaga si Megrino? O sadyang likas lang na malakas ang kamao ng Pinoy mula Mindanao? I-komento mo sa baba ang sagot at isama nyo na kung saan kayo manonood upang malaman natin saan na umabot ang balitang ito. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.